Mga kaibon, mukhang hindi lang part 2 aabutin natin dito sa Pure Green. Baka maging series to. Pero one at a time. Dito muna tayo sa part 2. Babasahin lang natin yung mga comments and reactions na medyo talaga namang valid. At karamihan yung magagandang insight. Kay Julietos Caromeo Delta Alpha del Rosario. Sa palagay ko po, Sir James, mga kaibon, sa panahon ngayon, mahirap nang makakuha ng Pure Green. Kasi lahat ng green sa ngayon, baka may karga na eh. Yun ha. Okay. Si Robert Uy naman. Robert Uy. Ang pinakamahirap ata na mahanap sa yung Pure Green. Sa dami ng lumabas na mutation na sa ngayon, hindi ka na makakasigurado kung may hawak ba sila na Pure Green dahil di naman yan dati pinapansin. According kay Robert Uy. Sabi naman ni RSA, ito yung si Rene Almario, no? RSA Avery. Maestro, mahirap yan. Wala kang makausap na may Pure Green. Okay na sana, pero si paring Rene ito, yung mga may halimaw na na badge. Ay, wag mo kong tawagin maestro, kaya malayong malayo pa tayo sa pagiging maestro. Okay. Ito naman kay Carl Vera. Carl Vera, maganda rin ang hirit niya. Ano po sir, ang pinaka-basic na paraan para ma-determine na Pure Green ang ibon? Thank you po. Sabi naman ni Detera Glenmore. Detera Glenmore. Sa Pinas po siguro sir, wala nang Pure Green. Halos lahat may karga na. Maliban na lang talaga kung sa wild galing. Pero kahit sa wild sir, tama ka. May mga bago na ring mutation. Gaya ng mga rainbow lorikeets dito sa Australia. Mukhang nasa Australia siya. May kakaiba rin ng kulay na nasa wild. Parang albino. Pero mga kasama niya ay green. Meron nang nag-mutate sa wild pa lang. According kay Detera Glenmore. So yan mga kaibigan. Hindi ko na nabasa lahat. No? So parang yan ang dapat nating matakel sa ngayon. So lumalabas. Ang pure green o yung ating definition ng pure green na walang kargang kahit na is almost, hindi ko naman sinabing imposible. Is almost impossible. Hindi dahil hindi siya pure green. Yung kakayahan nating malaman kung pure green ba talaga siya is almost impossible. So in other words, nabanggit ko nga ito nung nakaraang video natin. Parang ang hirap mag-claim na may 100% ka. 100% legit na pure green. Bakit mahirap? Ito nga, kahit humuli ka sa wild, although ngayon bawal na, matagal nang bawal manghuli sa wild dahil nga kasama ito sa parang mga endangered species tong ating lovebirds. So matagal nang walang nanguhuli sa wild. Kung sakali lang, kunwari lang, na may nakahuli sa wild, binanggit ko ito nung nakaraan. Paano mo masisigurong baka yung nahuli mo split sa blue? Kasi pwede mag-mutate ang blue, lutino, cinnamon, pallid ba yan? Violet yan, dark factor. Sa wild, pwede. Walang makakaalam na meron na pala. Hindi lang nagkakataon lang na yung mga split sa wild, hindi sila nagkakaparisan. Kaya hindi mo nakikita kung may blue na ba, kung may lutino na ba. At kung may lumabas mang lutino, kadalasan mabilis sa mata ng mga predator. Yun ang unang kakainin nila. Kaya maaring mawala kagad sa population. So sinasabi ko, kahit sa wild ka manghuli, napakahirap mag-claim pa rin na talagang 100% wala siyang karga. Okay? So kung sa wild, walang karga, paano ba kaya sa iba? Okay, punta tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, sir, paano mo malalaman? Sa Europe, alam ko na, nakalimutan ko, Harry Bench ba yun? Itong, matagal na, kumbaga, mga batikan na, medyo may edad na rin talaga. Parang nag-specialize sa wild type. So yung mga, I don't know kung tama ba intindi ko, yung mga unang nahuli sa wild, na green, nag-specialize siya ron. In other words, yung aviary niya, parang hindi siya nagpasok ng blue, hindi siya nagpasok ng violet, hindi siya nagpasok ng lutino, hindi siya nagpasok ng kahit anong mutation. Pinabayaan niyan dumami yung galing sa wild. Yun ang intindi ko So, pagka ganun, ang intindi rin ng mga bibili sa kanya, pure to. Hindi ito napasukan ng kahit anong mutation. Ang mga anak nito, ganun din. Wala ring karga. Malamang. Okay? So pag kumuha doon, ang intindi ko, baka nga may mga Pinoy na nakakuha doon sa linyada niya. Intindi ko lang yun, hindi ako sigurado. No? Kung meron man, pwedeng mabanggit ng Pinoy na kumuhang breeder na galing to kay sa European breeder na yun. Talagang hindi nagpasok ng kahit anong mutation sa aviary niya. Legit, kumbaga.
Pero ang sunod na tanong, 100% ba talaga makakasiguro tayo na walang karga yun? Again, kung sa wild nga, may chance na, kahit maliit, may chance na mag-mutate. Lalo pa kaya dun sa aviary din ni Harry Benz o kung sino man to. Tama ba intindi ko? Baka mali yung pangalan na binigay kong Harry Benz. Okay? So, anyway, yan sinasabi ko lang. Kunwari, nakakawang mangilan-ngilang Pinoy breeders dun sa mga European breeders. Malay ba natin na kung habang hawak nila yun, nag-mutate naman sa kanila yung iba't ibang mga mutation, di ba? Again, medyo may kulang dun sa sinabi kong information sa mutation. Kung ano nga ba talaga mutation. Ang isang dapat operative term o operative word sa mutation, nag-mutate siya o nagkakamali siya ng kopya ng sequencing ng genes at random. Okay? Random po. So, walang schedule. Susulpot kahit saan, susulpot kahit kanino. Ganun mangyayari mutation. Kahit 20 lang, kahit 10 lang ang parisan mo, pwede sumulpot sa'yo. Kung may 200 kang parisan, malaki aviary mo, 500 parisan, pwede sumulpot sa'yo. Pero patas lang, pwede sumulpot kahit kanino. Pwede sumulpot kahit saan. At random. Okay? So, kaya kung binanggit yan, paano pala? Hindi sinasadya. O, di ba? Nag-mutate pala. Kunwari, may naparami ng Pinoy breeder yung pure green niya. Meron na siyang 20 pure green. Nagpares-pares siya. Eh, may nag-mutate pala yung blue. So, pag kinlaim niya ngayon na pure green yan, which is, well, hindi mo siya masisisi. I-claim niya talaga. Eh, kahit ako, i-claim ko rin. Not knowing na isa pala doon or dalawa pala doon nag-mutate. Maliit ang chance, okay? Pero possible yun. Kaya pag may nakakuha ngayon nun, sasabihin niya, legit to, galing to sa ganitong big time breeder. 100% pure green to. So, pararamihin niya. After 1 year, 2 years, 3 years, bigla may sumulpot na blue, may sumulpot na Lutino. At kung ano-ano pang mga recessive na ano. O di, ang tendency, baka mang-away pa. Sumama ang loob. Katropa ko pa naman tong big time breeder na to. Sabi sa akin, 100% pure green. Eh, hindi rin pala. Walang 2 taon, may sumulpot na blue. O, di ba? Parang ang dating tuloy, kung hindi man magkakasisiyan, mauwi pa sa away. O ang dating, nanloko yung seller. Diba? Hindi ko sinasabing hindi rin siya nanloko. Malay ko ba? Pero malamang sa hindi siya, doon tayo sa positive. Malamang sa hindi, baka hindi naman siya nanloko. Nagkataon, kahit maliit ang chance. Nagkaroon ng mutation pala. At hindi na niya malalaman yun. Doon na lang sa mga anak-anak. O, alam na mga veteranong malurunong sa genetics yung ganitong sitwasyon. So, sinasabi ko, napakahirap mag-claim kahit na alam mong yung pinanggalingan, pulido. Na legit kasi anytime pwede mag-mutate. Di ba? So, ngayon, merong nagtanong kanina na anong pinaka-basic? Ito kay Carl Vera. Anong pinaka-basic na paraan para ma-determine na pure green ang ibon? Di ba? Magandang tanong. Actually, kay Carl Vera galing. Isang bagay lang. Okay? I-map out ng mga geneticists yung DNA ng ibon na yan. Kunwari nakakuha ka 1, 2, 3 ibon. Dalawang parisan, 4 na pure green. Kung gusto mo makasiguro, pa-map out mo yung genes. Kasi ang intindi ko, tapos na yung project nila Dirk na ang genes ng Fisher, kung di ako nagkakamali, o baka lahat na, Rosicolis, na map out na nila. Nandun na yung technology, ibig sabihin alam na kung yung from top to bottom, yung kabuuang DNA. So kabisado, alam na nila kung saan nakapwesto yung mga genes na nagko-control ng kulay o nagko-control ng iba't ibang mutation. So yun, pag pinamap out mo yun, makikita ng mga geneticists, ay sir, sabi mo pure green to, di ba? According sa ano, meron dito lumalabas, nag-mutate ng blue, nag-mutate ng Lutino, cinnamon, pallid, aqua. Ganun ba? Pero, hindi mo din sasabihin yun yung geneticist. Pero sir, hindi mo rin pwede masisi yung seller kasi baka sa'yo na ito nag-mutate. Malay natin, di ba? Kaya nakakalam Microscopic level yan. At random. Di ba? Yung mutation. So, napakahirap mag-claim. Okay, kunwari, ganito. Sabi nung geneticist, after niya ma-map out yung DNA ng mga ibon mo, yung pure green mo. Sir, maganda, pulido, pure green lahat. Wala pa nag-mutate according sa analysis ng DNA namin, ng DNA ng ibon. O di panalo. Di ba? So ngayon, eto na. Panalo, 100% sa 4 na ibon mong pure green. Eto na. Mga anak-anak nun, bebenta mo na. Magke-claim ka ngayon.
O yan ha, malinaw, pinamap out ko yan. Gumastos ako, mahal yung technology na yun ha. Medyo may kamahalan yun. Pero ginastosan, big time eh. O yan, makiklaim ko na 100%. Pure green yan. O pipila sa'yo yung mga, oy, pila ako dyan, magkano ba? Hindi ko na, alam ko, magiging mahal yun. Ayoko na magsabi kung magkano presyo, hindi ko alam. O di bibilihan. After mga 2 years ngayon, may sumulpot na naman na blue or may sumulpot na lutino. Hindi na naman kasalanan nung nagpa-map out. Malay mo, natsyempohan. At random eh. Natsyempohan na naman na may nag-mutate sa'yo. See kung bakit. Logically, technically, hindi natin talaga makiklaim 100% na pure green siya. Kasi kahit napamap out mo na, after 2 years, may chance na naman yung mga anak-anak ang magkaroon ng mutation. May chance. Maliit, pero may chance. Kaya parang imposible talaga na i-claim na 100%. Pwede mo sabihin, seller, eto pinamap out ko yan. Yan yung pinaka-basic na paraan para malaman sa DNA niya kung may mutation o wala. So, 2 years ago, wala yung mutation. Ito yung, pwede pa nga siyang kumuha ng certificate, di ba? Doon sa laboratory, kumbaga. Ito yung certificate. 4 na ibon yan. Wala pa nag-mutate na color mutation dyan. According dun sa DNA mapping. Okay? Pero, sasabihin niya, pero, anytime, alam mo naman, at random, at may chance, kahit maliit, pwede mag-mutate pag nasa yun na. Pag nagkaanak na. Yun ang kwento doon. So, kaya siguro, eto na, balik tayo. Tatapusin ko 15 minutes kasi may nagko-comment na medyo mahaba. Pasensya na kasi pag nagkwento ko, gusto ko pulido yung sequencing, yung logic. Okay? So, eto na. Kaya siguro, sa Europe, ewan ko kung mga si Dirk ba ito, or nakalimutan ko na, o yung mga grupo ni Dirk, hindi na nagkiklaim ng pure green. Lately, ang tawag nila ay ancestral green. Okay? Ancestral green. Parang ancestral homes, ancestral house. Ha? Yung kalululuhan mo o yung great-great grandfather mo, buhay pa yung bahay. So, ancestral homes. Parang ito, ang sinasabi niya, kaya ako tinatawag yung binenta ko sa iyo as ancestral green kasi ang pinanggalingan niya, kalululuhan nung galing pa sa wild. Di ba? Ancestral. Bakit may advantages yung pangalang ancestral? Kasi hindi ka nagki-claim. Wala kang kiniklaim na 100% pure green. Ang sinasabi mo lang, napakalaki ng chance, pure green yan. Pero hindi tayo makakasiguro, pwede mag-mutate yan sa'yo anytime. Di ba? Iwas away. Nung nakaraan, ang daming naging issue dito. May kakilala ko mismo, hindi lang yung iba, nag-TPM, sir. Medyo may kamahalan itong binigay na personata sa akin. Pure green daw eh. Pangalawang anak pala, naglabas na ng blue. Di ba? Ngayon, katropa ko pa naman to, sir. Hindi ko alam kung niloko ba ako or what. Nung ako ang nakausap, pinaliwanag ko sa kanya lahat. Hindi natin masasabing nanloko yan or something. Kasi there's always a chance na nag-mutate sa'yo. Or nag-mutate sa kanya bago palang ibenta sa'yo, hindi niya alam. Kasi nga, hindi mo talaga makiklaim unless ipa-map out mo. Kahit nga ipa-map out mo eh. After ma-map out yan, pwede magkaroon ng mutation. So walang sa proseso talaga, hindi mo makiklaim 100%. Kaya tama palagay ko. I also agree na pangalan na lang ancestral green, okay? Na ang ibig sabihin, ang linyada, talagang mga pure green. Pero hindi makakasiguro kung hindi nakargaan o walang nag-mutate. Kasi nga, at random, anytime mag-mutate yan. Okay? So, iwas away. At pagka bumili, sasabihan nyo bumili, ito yung chances pero sa record ng pinagbilang ko at sa record ko, wala talagang lumalabas na recessive dyan. For almost, 8-10 years na ako nag-aalaga ng pure green. So, tawagin na lang natin ancestral green. I also agree, bigla ko na-realize na yun yung advantage ng pangalan ng ancestral green. Pero pwede mo sabihin, malaki ang chance na pure yan na walang kargang kahit na ano. Pero hindi imposible mag-mutate yan. Para iwas away. Okay? So doon muna natin tatapusin. Baka may part 3 pa to kasi maraming tanong pa akong hindi dito nababasa. Sinasabi ko lang, hindi talaga makaka-claim na 100% pure green. Okay? So, iwas na naman sa information overload. Kung ano yung natutunan nyo, comment lang Clarification para sa part 3 natin. Hasta la vista!